Taong 1961, isa sa mga naging usap-usapan na dito daw sumadsad ang barko ng Taiwan. Usap-usapan ng mga matatanda noon na parang ano daw yun eh, pagin bayan na may malaki ilaw. Malaking ilaw, Oo. parang Biringan City. Oo. Dito, sa areang ito, matatanaw natin kung saan mismo sumadsad yung barko. Anong bansa yung barko na sumadsad dyan? Kuan Taiwanese Bakit kaya sumadsad sila dito? kay di man hera maaram nga may dadin ni kuan ini nga Isla? isla. Dito muna natin ipapark yung sasakyan kasi sasakay na tayo ng bangka papunta ron sa Pasig Naked Island. Nandito nga po pala tayo sa Barangay Kasangaya dito sa Canabid, Samar. So dito natin iiwan. So nandito si ate, ano pangalan mo te? Stella. Stella, si nanay ni Stefano. Opo. Oh, yun. Nice to meet you. Ayun. So siya po yung papag-iwanan natin ng sasakyan. Didiretso na tayo papunta sa Baluarte kung saan tayo sasakay papunta sa Pasig Naked Island. So kailangan natin sumakay ng tricycle at magkarga ng tubig na inumin. Kaway-kaway naman, kaway-kaway. Ayan, yung mga kasama natin. From Siargao sila nga pala. Nandito na tayo sa mismong sasakyan natin ng bangka. Nandun na yung bangka natin nag-aantay. So dito nga pala, may napansin po tayo na isang gusali na nakatayo dito. So base po kay Sir, anong pangalan mo Sir? Lino. Sir Lino. Ayan, nice to meet you Sir Lino. Lino Aklo. Ayan, Aklo. Isa nga po pala itong naging kampo ng mga Hapon noong World War II. Totoo po ba tay na itong tinatawag niyong Baluarte ay naging kampo ba ito ng mga Hapon? Naging kampo ito dito ng mga Hapon noong unang panahon. Noong unang panahon. So kumpirmado na itong dagat na to ay isa sa mga naging daungan ng mga bangka ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng World War II. Taong 1943 hanggang 1944, dito na nag-aabang yung mga Hapon para salubungin yung mga kalaban na nagmumula dun sa dagat. Kasi pag dumadaong sila dito, talagang hindi sila makapenetrate dito eh. Kasi binabantayan ng mga Binabantayan sila Hapon ng mga Hapon, oo. dito sa areang ito, sa gusali na ito. So, napansin ko lang tayo, tingnan nyo, may mga butas po dito Oo. sa loob. Ayan nga, butas. Ayan o. So, itong gusali ay nakahawig nga pala nung nakita natin doon sa Leyte na merong ganitong klaseng gusali. Oo. Ayan o. Tapos may butas pa dito sa ilalim. So, matibay ang pagkakagawa ng gusali kasi sa tagal na ng panahon, Oo. nandito pa rin. Ano? Hindi pa man basta nagigiba to. Hindi pa nagigiba, ano? Oo, kasi baga tong konkretong na pagkagawa talaga to ng panahon pa ng Hapon to. Mm. So, kikita nyo yung ibagawa sa corals at bato. Mga bato yan. Ayan, kwadrado po yung makikita natin dito. Kung makikita nyo, siguro dito nag-aabang yung mga Hapon para tingnan yung mga paparating na bangka. Hindi nila pinapapenetrate Hindi. papunta rito. Oo. Ang pinagtataka ko, bakit walang bubong? Tingnan mo sa taas. Wala talaga dito binubungan to dito. Talagang ganito lang. talaga to, oo, ganito. So, isang hideout lang talaga ito. Kumbaga dito sila nakaka-cover eh. Pag Oo, dito nagka-cover. Oo. So, Ayan. hindi siya basta-bastang maano ng ano eh. Ang mga bala. Talagang makapal yung... Matagal ng panahon na to. Tawag kasi dito, kuta. Tawag dito, kuta. Itong lugar na ito, tinatawag nga itong kuta. Kuta, oo. Bakit tinawag na kuta? Kampo nila ng mga ano noon, Hapon. Mga Hapon. So, isa sa mga patunay talaga na ang Canabid, Samar ay naging parte din ng mahalagang kasaysayan noong unang panahon. Balita ko may lumubog daw diyang bangka, no? Yung doon sa pupuntahan nyo, doon sa Pasig, yun talagang may malaking barko ng Taiwan na ano talaga dyan. Nalubog. Na hindi lumubog talaga, nadala dyan sa ano sa taas ng ano ng buhangin. Ng buhangin. So, Sa ano taas nangyari? Usap-usapan ng mga matatanda noon na parang ano din bayan na may malaki ilaw. Malaking ilaw, Oo. parang Biringan City. Oo, parang ganun.
So it means totoo ang haka-haka. Oo, noong talaga katatakutan yan dyan sa Pasig. Ngayon, medyo kultivate na siya kasi meron nga kami doon mga tanim na mangrove. Medyo nagkakamano na. Kasi marami ng tao pumupunta doon. Ngayon, magkaka-experience kayo na maraming mga sasakyan doon, mga bangka. Mga bangka ang pumupunta doon. So isang oportunidad na binigyan tayo ng masasakyan ngayon ng asosasyon na nangangalang Fisher Folks. Ayan, ito yung mga member nila. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat sa pag-offer sa masasakyan natin na makatawid papunta sa Pasig Island. Pagkatapos ng mahigit isang oras ng biyahe, narating natin itong isla ng Pasig Naked Island. So makikita po natin, medyo bumaba na yung tubig kaya hindi tayo makalapit doon sa mismong pagdadaungan. Kaya kinakailangan nating ibaba at hakutin yung mga gamit natin na dadalhin natin papunta ron. Ito ang tinatawag nilang Pasig Naked Island. Taong 1961, ang Pasig Naked Island ay isa sa mga naging usap-usapan na dito daw sumadsad ang barko ng Taiwan. Ang Pasig Naked Island ay isa sa mga kinakatakutang puntahan dahil sa usap-usapan na maraming daw nagpaparamdam na masasamang espiritu. Kaya ngayon, i-experience natin kung kakayanin ba natin ngayong araw na manatili buong gabi dito sa islang ito. Ang islang ito ay hindi pa masyadong nadidiskubre at napupuntahan ng mga tao. Dahil sa layo ng islang ito, marami rin ang mga natatakot na pumunta rito. Ang hindi nila alam na ang islang ito ay isa sa mga nakita kong napakagandang magiging tourist destination ng mga tao dahil sa makikita po natin na meron dito mga sandbar na napakaganda. At higit sa lahat, makikita po natin na talaga namang perfect ang lugar na ito para sa mga overnight na kagaya ng gagawin natin ngayong araw. Dito, sa areang ito, matatanaw natin kung saan mismo sumadsad yung barko. Nakaharap po tayo ngayon sa Pacific Ocean kung saan tumatawid yung mga malalaking barko na nagtatransport ng mga pagkain papunta dito sa Pilipinas. Dahil lang dagat na ito ay sobrang lalim. Kung makikita po natin mula dito na ang dagat na yan, na merong mga umahampas na alon, ay dyan po talaga ang napakalalim na parte kung saan dinadaanan ng mga malalaking barko. Kaya naman, yung mga naglalayag ng mga malalaking barko na nagtatransport papunta rito sa Pilipinas ay inaakala nilang isa ito sa mga daungan. Pero ang hindi nila alam, ito pala ay isang isla lamang na maliit na kung saan nagkakaroon ng low tide at sumadsad na napakaraming bato. Nandito nga pala si Tatay Eddie, isa siya sa mga nakakita na sumadsad dyan sa batong yan. Dyan? Oh. Anong bansa yung barko na sumadsad dyan? Kuan Taiwanese. Taiwan? Anong mga karga ng mga ano? Maganda mga kuan asiti, mga Mantika, mga pagkain, ganun. Bakit kaya sumadsad sila dito? kay di manera maaram mga may din ni kuan ini nga Isla? isla. So isa sa mga naging history nito, kaya tinawag itong Naked Island kasi kapag malaki
yung dagat, hindi makita ang islang ito. Ayan, so yung tubig nakakaber po ang islang ito, kaya ngayon ay low tide, kaya naman makikita po natin nakalutang yung mga bato. So pag-aakala ng barko na yon ay hindi isla kasi wala silang nakikitang bato. Medyo nagugutom na ako. So maghahanap tayo ng mga shell dito nakakainin. Kasi kahit 3 shell lang busog ka na. Tara. Yung sinasabi nilang mga buka na shell. Kahit hilaw, kinakain. Ito. Yan. Yan mo. Itong mga ganitong shell, kinakain ito. Ayan. So, ano lang natin. Yan. Yun. Oh. Ikaw ka. Medyo malangsa lang siya. Pero masarap. Ito. Ayan, mga ganito. Ayan. Mga buhay pa to. Yuh. Hindi mo lang kakain yung kanyang yung itim kasi mapait yun. Dalawa na. Ito. No. No. Ano lang natin. Meron to sa loob eh. Buhay. Ayan na, buhay pa. Wow, tutusok. Wow. Wow, haran yung. Grabe, sarap. Dahil hindi pa kami nanananghalian ay nagpasya kaming mamulot pa ng maraming shell para ihawin. Yun. Bumubuka na siya. Grabe. Bumuka na yung shell, oh. Yan, na-experiencean ko na kung paano mamuhay dito sa gitna ng isla. Survive. Di ka gugutumin dito kapag marunong kang mamuhay sa dagat. Ang tawag nila dito is buka. So, di ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Inihaw. Survive na ngayon. Sobrang sarap. Grabe. Ito pa. Yay. Yuck. Yan. Survive ka na ngayong tanghalian. Grabe. Sobrang sarap. Grabe. Sobrang bless yung mga naninirahan dito sa malapit sa dagat. Ganitong mga shell, ulam na. Hawin mo lang. Grabe sarap. Time check, alas 2:40 na. At papa-high tide na kasi yung tubig unti-unti nang bumabalik dito sa gilid. So kanina wala po yan dyan tubig kasi kung mapapansin nyo, yung bangka na nandun na sinakyan natin ay lumulutang na sa bato. Unti-unti nang nag-high tide. So madaling mag-high tide at madaling mag-low tide dito sa Naked Island. So nakabase lang sa oras. Kung titingnan natin sa ibabaw ay napaka-liit tingnan ng islang ito. Kasi nga nawawala ito kapag high tide. Kunti lang yung part na makikita niya dito. Sana ma-develop itong lugar kasi mahusay ito. Kagaya ito ng Kalanggaman na
mga isla na makikita natin na may mga sandbar at the same time maganda yung view na nandito. So, time check 5:42 PM at papalapit na yung dilim. Nandito na po yung mga nakasama natin sa bangga. So naghahanda na sila para sa kanilang pagpalaot kasi mangingisda sila para may maulam kami mamaya. Since hindi ako makakasama, mag-aantay na lang ako dito sa tent kasi walang bantay sa mga gamit namin. So sila yung magpapalaot na kasi malayo-layo yung pupunta nila. Tingnan nyo, 16 kilometer mula dito hanggang doon yung layo ng kanilang pangingisdaan. Ito nga pala yung team nila, Team Katusok. Eastern Samar. Ayan, dito sa Eastern Samar. Si Boss Roger, Jonathan. Wilmer, at yung kapitan nila si Del Monte. Sergeant Del Monte at si Boss Eddie Boy at lalo-lalo na si Rex. Yun, ready na? Damihan nyo yung huli para may mabaon tayo sa mga pamilya natin. Okay, sige, ready? Go! Habang naghihintay ako sa mga kasamahan ko, ay naging abala naman ako para sa pagpapaapoy para may magamit kami mamaya sa pag-iihaw ng isda. Grabe. Sobrang lamig dito, guys. Halo-halo yung nararamdaman ko dito. Lamig. Tsaka medyo nakakatakot rin kasi sobrang tahimik ng paligid. Hampas ng alon lang yung nararamdaman natin na naririnig natin ngayon. So, alas 9 na. Ang gagawin lang natin ay mag-steady at wag nating gambalain yung mga taong nakapalibot na nandito na sabi-sabi nila. Maraming mga espiritong nagpaparamdam dito. Pero ngayon, i-overcome natin ito. Dahil alam nating may Diyos tayo sa ating puso. Di tayo matatakot. Unang sampa ni Pastor Jonathan. Ayan, ito na ang huli ngayong gabi. Yung apat naming kasama, nandun pa. So, may masusugba na kami. May ihaw na kami ngayon para sa uulamin namin. Kami tiyog susugba para. Yun. So, ready na. At dito, inumpisa na nga naming ihawin ang mga isdang nahuli namin para kami ay makakain. Daming huli. So, tamang-tama yung mga kasama natin, mga katusok. Magaling manghuli ng isda. Ayan. Kaya pinangalanan silang mga katusok dahil magaling silang manghuli ng isda. Magaling manot, tusok. Noon, medyo luto na. Grabe. Ito yung the best. May crab, oh. Ayan, oh. Okay, mga katusok. Crab. Nag-iihaw kami ng Nag-iihaw mga ng- katusok ng isang mamahaling Isda. goldfish. Yun. Ayan, may katusok din dito na Diyosa. Nandito sa dagat, naligaw. Diyosa ng karagatan. Ayan. Si Mutya. So, ito yung mud crab na nahuli nila. Ayan. So, meron ng sausawan. Ready to eat na kami. Ayan. Grabe, sobrang laki. Oh. Ayan. Ito yung masaya dito sa dagat kapag maraming mga huli yung mga mangingisda. Yan yung kasiyahan nila ng mga katusok. At eto na nga ang pinakahihintay namin. Bago kami kumain, ay pinagdasal muna namin ang aming pagkain na That's it. kakainin. So, kakain muna tayo, guys. Ito, meron tayong naluto ditong paksiw. Tingnan mo. Mga katusok, paksiw po ito. Paksiw. Sariwang sariwa. Tsaka red rice na to siguro. Yun. At tsaka mga inihaw. Aw. Yun. So, ano pang hinihintay natin? Let's J. Attack. Okay. Yan na. Alas 9 na. And then, kakain na kami. Sobrang sarap ng preskong huling isda. Ito yung advantage kapag presko yung nakakain mo. Kahit na anong luto, masarap. Try natin itong isda sa bato. Grabe. Wala tayong masabi.
Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na kami. At habang kami ay natutulog sa hating gabi ay bigla na lang lumindol. In the RRMC 12:42 AM April 24, isang magnitude na 5.3 lindol ang naganap sa Dolores Eastern Samar kaninang 12. So hindi natin na malayan na merong lindol na pala kanina. Nagising na lang tayo sa sobrang lamig ng panahon. Isa sa mga pinaka-challenging na naranasan ko dito sa islang ito ay labanan ang ginaw na nararamdaman ko. Hindi tayo makatulog sa sobrang ginaw. Pero kakayanin natin, guys. Good morning. So, umaga na. Nagre-ready na kami. Pauwi. Kita nyo naman. Naghahanda na sila. Time check 5 AM in the morning at pasikat na yung araw. Tingnan po natin. At sad to say, kinakailangan nating makauwi kaagad kasi hinahabol natin yung high tide kasi pag maabutan tayo ng low tide mamayang alas 8 ay hindi tayo makakauwi, lulutang na naman yung bangka. Mag-aantay na naman tayo ng ilang oras kasi alas 10 pa yan high tide uli. So baka hindi tayo makauwi. Ngayon, uuwi na kami sa pag-stay natin sa Naked Island. Marami akong mga na-experience, nakakaiba at marami din akong mga na-realize at the same time mga natutunan. Ayan. So number 1, na-overcome ko yung fear ko at yung comfort zone ko. Yan, sobrang lamig kagabi and then maghahating gabi lumindol, pero salamat sa Panginoon dahil safe tayo ngayong araw. And then marami akong mga natuklasan dito sa islang ito. Sana patuloy nyo pa ako suportahan sa mga ganitong content sa mga susunod na biyahe ko, at huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next na biyahe.